Kalambuan, dalagmana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalagmana. Davao, Mindanao, may adlaw. Inyong alagad, Saldi Chato diri sa programang Kalambuan, Daratanan. Kinisabay niyo higala sa kanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Karong adlaw, atong balik bisita ang usa sa mga inilang periodista diri sa atong dakban sa Davao tungod sa request sa atong mga televiewers dinhi sa atong programa. Ang atong bisita niya itong milabayng episode o karon ato gyapong makauban ang editor sa The Daily Tribune Davao, Mr. Ver Bermudez. Sir? Salamat, Saldi. Salamat, Rafi. Mayang adlaw sa tanang nagtanaw. I was expecting na medyo hahaba itong topic ng election because we are in an election season and I hope I could answer all the questions that will be coming in. Salds, giimbitahan nato pag-usab si Mr. Ver Bermudez. Tungod kini sa kadaghan sa pangutana sa atong mga kabarangay, no? Kalambigit gyapon sa kining umabot nga bugnong lugay nun. Busa sa way paglangan, Salds, sugni dayon ang okay, atong mga pangutana. Kining Mr. Ver Bermudez, kining atong padayon nga kining kampanya sa lokal nga eleksyon diri sa atong dakban sa Davao. Unsay imong impresyon ni Mr. Ver Bermudez? Ang as expected kining election mo mingaw man kay dili para sa una bibo kayo to. Maybe because this is not a presidential election, pwede pod nato isulti tungod sa walay kontra ang mga major positions, na ubang major position na kontra para sa Congress District 1 pero murag limado kayong naglingkod diha. So lesser ang excitement, lesser ang thrill. Nagbasa akong news kanina and I was taking note of this statement from the PNP. Nang sinasabi nila, they don't expect trouble in these elections. Ang gisulti po sa PNP, Region 11, na it is also because of the same reason. Hindi hotly contested ang mga positions this time. Ang sinabi lang ng PNP region, and they were referring to localities in Region 11, Davao Region, Davao City, they don't see trouble. Davao del Norte, si Governor Del Rosario is also running unopposed. No trouble. Davao Oriental, Governor Cora Malañaon is also unopposed. Virtually unopposed. Walang trouble dyan. Wala po trouble dito nakitaan sa Combal. Si Governor Chong Kiwoy is running for his third term. Ang sinasabi lang nila yatang medyo problema yung Davao del Sur. Kasi parang doon mainit ang labanan. But that's the only locality in Region 11 that they anticipate a little trouble. Dito sa Davao, medyo, ang napansin ko nga na maski sa news, you don't read enough election stuff kasi walang masyadong, dili kayo init ang eleksyon. One day, I was, on my way home, nakakita ko ng rally ng Hugpong. So I was curious. I attended that rally. Dito yan sa Magallanes. Doon ko napansin talaga na hindi masyadong interesado ang tao. Nadiha ang mga kandidato sa Hugpong, naglinya, 11 councilors, nagstorya si Vice Mayor Duterte, the acting mayor today who is running for mayor post. Tanaw ko sa mga tao, wagani sila naglingi. Na yung mga may flea market doon, nagbili sila ng isda, quick, kanang isaw. Pero wala, hindi nila tinitingnan yung I look inside the gymnasium sa doon sa Magallanes. 95% of people you see inside, there were about 200, 300. I don't know because hindi ko naman talaga masyadong binilang. Pero most of them were wearing uniforms. The name of the councilors are printed here. In other words, hindi sila masyadong nakaka-attract ng tao. Pero doon sa hilera ng mga tindahan doon, ang dami-daming tao. I was observing them very closely. They don't even turn their heads towards the stage. Wa sila naminaw. Tung sa Ulas, on the same day, naging nagka-problema dyan Kasi ang tingin ko dyan, nilagay nila yung rally sa gitna ng kalye, dyan sa Ulas, kasi they wanted a crowd. It's very difficult to get, that's a sign na medyo nahirapan sila kumuha ng crowd. Malaking problema yan. Kasi yung Ulas na yan, that is a classic bottleneck. Na dihagod magbuhat ng traffic. Na diversion road, na Bangkal Matina, duwa kadala na,
daghang sakyanan unya maguot diha sa ulas unya butangan nimong rally. Dapat yan, mag-release lang ang ano niyan, ang crowd niyan, ang congestion, Davao Bukidnon and Davao Cotabato. Dito talaga mag-ipon yan eh. Pero nilagyan nila ng stage, grabe ang ano, as early as 4 o'clock, ano na doon, nagbagal na ang kotse hanggang 11 o'clock in the evening. Ito hindi ko ito maintindihan. The reason that you get a rally permit is for the purpose of traffic. Sa totoo lang, ang rally permit does not necessarily need a permit because this is an exercise of freedom of expression, freedom of assembly. Yan yung ini-explain ni Vice Mayor Duterte sa TV after that Ulas incident. Kasi wala daw mahimo kahit kini in the exercise of democracy. I understand that. But still, according to our law, ingon sa balaod, mangayo tang rally permit. Unsay konsiderar basta ngayo kang rally permit, traffic. Yan lang naman ang ini-ensure ng ano. That's the only reason na pwede kang sabihan na huwag kang mag-rally dyan. Kasi you will cause traffic inconvenience. But what we got in Ulas was exactly the worst reason why you should grant a rally permit. Ginulong mo yung buhay ng mga tao eh. Ang dami nga ako nadidinig. Taga-Bukidnon ako sa ilabot na ako diha sa rally sa Davao. Muagi ko diha, gunya, ipit ko tulo, 4 ka oras. I understand there were many text messages coming in, a lot of phone calls on radio during that time. Sa Facebook, grabe. Ang alam ko, Raf, meron yata tayo ditong text. Pakibasa daw. Sals, basahin ko na lang. No? Galing ito sa isang Facebook users from Davao City, server, no? Sabi niya, grabe kayo akong kalagot ug kasuko karon taman sa langit. Driving on my way home to Catalunan Pequeño sa Matina Crossing, parang super traffic na kaayo, as in buhol-buhol kaayo to the point na nag-U-turn to take another route via Matina, Aplaya, and Central Park, hoping makalagpas nako sa cause of heavy traffic paggawas nako sa highway. I thought na ay banggaan somewhere in Bangkal. To my great surprise, paggawas na ko unahan sa Central Park, gabuhol-buhol gihapon, no, ang traffic. I could not think of any reason. It must be a huge vehicular accident. Pero wala jud ko'y makit-an na traffic enforcer of any authorities. It took me more than 1.5 hours para makamove a little distance. To my greatest surprise, the cause of this huge roadblock is a political rally of Liberal Party and running for Congressman Bungguyan. Grabe ka mga walang, tut man ning mga tawhana. Walay mga tut gihapon. Tut. Ano yung tut? Ano yung tut? Mga pahamak, selfish, perwisyo, daghang kayo. Gi-close nila ang duha ka lanes, no? Sa Ulas Junction intersection para didto mag-stage sa ilang rally. Much worse, doing it during the business time of the day, 6 to 7 in the evening. Oh my God. This is a national highway nga mga tut kayo. Asa ninyo gibutang inyong mga utok? Oo, ang mga inutil nga mga traffic enforcer nagtapok dito sa rally site, unaware sa mga linya sa mga sakyanan, abot na all the way to Matina Crossing. Grabe ka selfish. Liberal Party candidates o candidate for Congressman Bungguyan, 0 vote mo tanan sa amo nga mga perwisyo ninyo. Mga baga mo naong, daghan kaayo mo og perwisyo. Mga tut mong tanan, pati organizers. Excuse me, Rafa. Alam mo, listening to that message on Facebook, doon mo makikita gaano nagalit yung tao dyan sa traffic na yan. Kung tanawon po nimo kung makamamalay ka, pitin taasa because maybe that was the time that they were really suffering from traffic. Hindi sanay ang taga Davao sa 2 hours, 3 hours ng traffic, unlike people in Metro Manila.
Ngayon, ang nakakapagtaka talaga dyan, bakit yan binigyan ng rally permit? Because that is the only purpose, that is the only consideration. When I apply for a rally permit, yan lang naman ang titignan eh. Makakagawa ba to ng traffic? That's the only question that you will ask yourself. Ngayon, maliwanag na gagawa yan ng traffic, bakit nila ginran? Kung akong tatanungin mo dyan, syempre, una, dahil silang nasa administration, this is Liberal Party, this is Hugpong, so they thought they can do everything that they wanted to do. Walang magdi-disapprove sa kanila. Mali sila doon. Kasi kung titignan mo, kung ano yung reaction niyang na yan, nang gumawa ng Facebook na yan, pwedeng maging reaction niya ng majority ng tao. Dapat siguro si Vice Mayor Bunguyan mag-apologize sa mga tao dahil talagang hindi nakabuti sa kanya yung yung nangyari na yan. Ang intensyon nila gawin yon para madinig sila ng tao, pero nangyari, imbis na matuwa sa kanilang tao, iboto sila, lalo ngayong nawala. That is really for me a sign of a little bit of political desperation. Kasi kung hindi ka makahakot ng tao, pangit tignan ng rally. So ilagay mo sa gitna ng rally sigurado na nga naman ng tao. Kaya lang, anong klaseng tao? Boboto ba o magagalit sa'yo? Kung tingnan natin yun, parang nagalit. Okay, aduna ka ba mga nakita aning kasumtangan nga kampanya diri sa atong takban sa Davao nga may nga ba nato bang aduna excitement ang maong kasumtangan kampanya diri sa Davao? Siguro pag gumawa pa sila ng madaming ulas na rally, medyo excited. Kaya lang baka magrevolusyon na sa Davao dahil araw-araw yung guguluhin yung buhay ng mga tao para sa kanila. Pero seriously, Rafi, Saldi, ang tingin ko ang excitement will probably come dyan sa council talaga at saka sa district 2. Kasi nandun yatang it's an interesting election as far as council is concerned. But of course, this cannot be as exciting kung may labanan sana dun sa mga major position. Ang talaga namang naging parang letdown nitong election na to sa Davao, dili nag-atubang ang Nograles o Duterte. Yan kasi ang Crispa Toyota, yan ang Pacquiao Marquez, yan ang Miami Heat Los Angeles Lakers. Since hindi sila naglaban, hindi na naging masyadong exciting ang Davao City elections. So, most of the media right now, lalo na yung mga taga-radio, niadto sila sa Davao del Sur. Kaya dito, murag bibuka yung election dito. Di kakapusta kung isa'y mudaog kung sugarol ka. Kasi sa governor, si Governor Cagas is not running for re-election. Instead, ipili niya tubangon ang mayor sa Digos, si Joseph Peña. So, dapat si governor, parehang incumbent yan. An incumbent governor running against an incumbent Davao City, Digos City mayor. Tapos si Congressman Cagas naman, hindi din nagpare-elect. He is now running for governor. The first time that he will venture into a provincial-wide election in which he will face Claude Bautista. Si Claude Bautista, veterano yan ng provincial election. So, hindi mo pwede sabihin na lamang si Cagas because this is the first time that Mark Cagas will be running province-wide. Si Claude Bautista has campaigned several times already, province-wide. Pagdating naman doon sa Congress na iniwanan ni Mark Cagas, andun yung nanay niya, si board member Didi Cagas. Ang kalaban naman niya si Boy Latasa. And Boy Latasa is not a pushover when it comes to politics. Remember, Boy Latasa was a 3-time mayor of Digos City and he has not lost an election. So that is going to be exciting as far as I'm concerned. Okay, medyo balikan ko lang yung sinabi mo kanina sa Davao City, Sir Ver, no? Sinasabi mo na wala masyadong excitement dahil hindi nga tumatakbo si former Speaker Boy Nograles. Napapansin ko lang sa rally ni na Duterte at saka Bunguyan, bakit panay pa rin ang banat ni Rudy Duterte doon kay former Speaker Boy Nograles? Hindi man yata tumatakbo si Boy. Ang tingin ko kasi dyan, Rap, si Rudy Duterte kasi para siyang boxer eh. Hindi pwede wala siyang gisumbag. So kinanglan, permanente na siya kontra. So, sa tao, para sa tao, pag na Rudy Duterte na Boy Nograles. Although, tama ka doon. You have correctly pointed out that Boy Nograles is not running. To a certain degree, that is libelous because Boy Nograles is considered today a private citizen. But since Duterte has been making references to the acts of Speaker Nograles during the time that he was a public official, pwedeng makalusot sa sa libel but that will not stop Boy Nograles if he wanted to. But anyway, that is another story. Pwede ding tubag diha sa pangutanan nimo, siguro walay issue. Una, wala siya kontra. Sino yan?
kinsay atakihon ni Vice Mayor Duterte. Wa siya'y kontra. Naiupat na nag-file ng certificate of candidacy pero pinadisqualify naman nila. Di sana, hindi na lang niya pinadisqualify, pareho na lang sana atakihin niya. Sa Sipulong, wala ding kalaban. Pagdating sa Congress, hindi naman siya ang kalaban ni Carlo, kaya nagmumukha ding hindi maganda to for Bungguyan because you are the candidate and you allow somebody else to do the talking for you. Anong gusto mo? Pag naging congressman ka, si Mayor Duterte din ang pupunta doon sa Congress para magtrabaho para sa'yo. Bata ka ba na maliit para iba ang kumilos para sa'yo? Maybe that's the reason. Medyo pinulaot yata nila yung poster na dalawa yung tao. Kasi una may nakita akong poster, it's Mayor Duterte and Vice Mayor Bungguyan. Ano to? Dalawa ba tong congressman na to? Dapat isa lang. Ngayon, isa na lang yata yung naiwan. Bungguyan has to really study well his strategy because he's not facing a weak opponent. Okay. Balingan lang natin itong ibang issues, no, sa particular dito sa Davao City. May sinasabing congresswoman dito na absentee daw, Sir Ver, no? Nagpapakita lang daw ito kada election. Alam mo ba ito? Apparently, this is an issue that involves the 2nd District of Congress, si Congresswoman Mylene Garcia, who is running and being challenged by businesswoman Joji Laganbian. Ang sinasabi kasi dyan, si Mylene daw, absentee na Congresswoman, dili kayo makitaan. In fact, ang uban nagstorya, wagani sila kabalon sa inahong ni Congresswoman Garcia. Meron pa ngang biroan dyan Dumating minsan sa rally, Congresswoman, kampanya, Congress, District 2. Sulti tong isa katao, nagtanaw. Sabi niya, wapa di ay si Congresswoman Mylene Garcia. Dili, si Joji Ilagan man na siya. So, hindi nila kilala kung sino si Mylene Garcia. So, kailangan, Mylene has to put up a very good explanation. Bakit siya parang ngayon lang ulit nakita ng mga tao? Ngayon, ang nadinig ko, there was one time that she appeared on television and she was trying to say, ang gisulti niya, ang explanation niya, kaya ang opisina naman daw sa Congress, ni adito sa Manila. Mauna di siya makitaan sa Davao. Well, medyo maganda na yun na sagot pero hindi pa yun kompleto. Kasi hindi pa nun ini-explain bakit yung ibang kongresista nakikita. Like in the case of Carlo Nograles. Si Carlo Nograles is the House Assistant Majority Leader. He is more busy than most congressmen. Than an ordinary congressman. Nag-uopisina din yun sa Manila. Pero nakikita palagi dito sa Davao. So, dapat ipaliwanag ni Mylene yun. Kung talagang ang opisina ng congressman, piniprevent siya magpunta sa Davao, bakit ang ibang congressman nakikita doon sa mga distrito nila? Bakit ikaw hindi? Siguro pwede din natin sabihin dito, Rafi Saldi, there was a failure on the part of Mylene to make good use of media. Alam mo yung media, importante yan Kasi you have to make your constituents feel na nagtatrabaho ka. Hindi mo naman talaga mabibisitahan lahat ng sulok ng distrito mo o tanang balay dihat at tuwan nimo. Sultian nimo sa gibuhat nimo. Kailangan mong iparamdam sa tao na nandiyan ka. And you do it by coming out in the news. Sabihin mo ano yung proyekto mo. You do it by granting interview to radio, by granting interview to TV, and etc. Make your presence felt. Hindi pwede yan kung kailan lang election. Tsaka dapat lamang na masyado si Mylene dito, but because of that issue, nagkakaroon siya ng problema. Okay, may isang issue dito, Sir Ver, no, nagsi-circulate na may isang scholarship program daw pero walang pondo. Ano ba ito? Huwag malabo siguro na. But again, I will venture into a guess. Pinag-uusapan siguro dyan yung Nograles Scholarship Program. Kasi parang minention yata yan sa isang rally na ayaw mo tuudiha sa scholarship program ni Nograles, ni Carlo Nograles this time, dati kay Boy Nograles, kasi wala pondo ng scholarship. Karon, adto ka sa mga graduation, kakitaman ko na nakagraduate ang mga Nograles scholars na pay sa cum laude, na pay ubandihan, na honors. Libo-libo na sila nakagraduate. Kabalot na kung dili bayaran ang tuition, di ka gani ka kuha examination or test. No permit, no exam policy, most of the schools. So kung walay pondo ang scholarship program,
hindi yan makakakuha ng examination. Kung hindi yan makakakuha ng examination, di na matagaan grade. Kung di na matagaan grade, di na ka-graduate man. But this is rather an unfair accusation. This is, you don't discredit a good program like a scholarship. Dahil sa totoo lang, di ba meron namatay sa UP, nag-suicide. Anong nangyayari doon? Dahil lang, she felt very bad. Wala siyang pang tuition. Now, there is a good program like Nograles Scholarship Program. Dauton po nimo. Di po na maayo. Kadua, sukuta sa basta corruption sa mga project. Ito ang programa na walang corruption. Because you get the money from government, you give it to the school, paano ka makakakurakot dyan? Alanganin puntahan mo yung school, sabihin mo, bigyan mo ako ng share. You cannot do that. In the school, the accounting of the school can never allow that na i-rebate mo yung portion of binayad. So dapat nga ito ang encourage. Actually, tumahimik na ng Nograles camp dito because this is actually an issue against the administration of the Dutertes. Kasi wala tayo hanggang sa ngayon, City College. Ngayon, kung ayaw nyo mag-scholarship, well, maybe your priority is the peace and order. Pero huwag mo naman sana sirain yung magandang programa kaparehas ng scholarship. We need more of this program because education is essential. Sabi sa Constitution natin, it has become a matter of right. Dapat lahat ng Pilipino, lahat ng mamamayan, may free access sa edukasyon. Scholarship is just one. There are probably 50,000, 100,000 students in Davao needing help. Ito, nakabawas kahit pa paano, 10,000, 20,000. Kulang pa nga ito Dapat dagdagan pa to. Huwag natin itong sirain. Okay. Itong tungkol sa sinasabing anti-dynasty issue. So, valid issue ba ito, Mr. Verber Modis? Actually, sa Constitution natin, nakalagay talaga yan. Pero, kailangan kasi ng implementing law. But let's discuss closely the dynasty. Ano ba yung dynasty? Yung magkakamag-anak daw, sila lang ang kumukontrol sa election. Sa election natin ngayon sa Davao City, talk about dynasty, ang pinakamarami yatang kandidato si Bungguyan. Meron, tatlo sila meron sa Congress, meron sa Council, meron pang Council. So, since hindi naman pinagbabawal yan, kaya pinapayagan pa. Second yata dyan, si Duterte. Dahil mayor tsaka vice mayor, Duterte. Yung ibang yung taga Manila, they felt, bakit naman ganito, parehong apelido. But hanggat walang implementing law na nagbabawal yan, pwede yan. So, ang sinasabi nila, good dynasty is okay, bad dynasty. But who will know what is a good dynasty and what is a bad dynasty? Ngayon, kung gusto talaga nating mabawal yan, I think we have to lobby for that. Kailangan niya ng batas Sa ngayon, wala tayong magagawa dyan. It's in the Constitution, but maybe you want to challenge that sa Supreme Court. Sabihin mo, this is a violation. Itong ginagawa ng mga Bungguyan. Di pumunta ka sa Supreme Court. Pero kung wala kasing law na masite na direktang binayolate nila, pangalawa, tinanggap ng COMELEC yung mga COC nila. Okay. Gaano ba ka-importante itong name recall sa election? Actually, that is really very important, but depende kung anong pwesto. Sa mga collegial body, like Council, like Senate, importante ang name recall. Kasi 12 yan. Kung sino ang mahinumduman sa butante na ngalan diha, mabutar. Pero sa one-on-one, hindi naman masyadong importante yan Kasi if you will remember, probably, hindi nyo na ito matatandaan, election of 1978, the first presidential election called by the Marcos dictatorship. Ang kalaban niya dyan si Alejo Santos. Who knows Alejo Santos? Pero dahil nga, dalawa lang silang naglalaban, Marcos versus Alejo Santos. Wala kasing lumaban kay Marcos noon Si Marcellones, biglang sumikat yan noong 1995. Security guard yan, wala yung political background, but Duterte was running for mayor, and this security guard by the name of Magdaleno Marcellones filed his COC for mayor in 1995. Bigla siya nagkapangalan. Walang name recall. Kasi one-on-one yung labanan So, hindi yan masyadong importante kung one-on-one. Pero kung council, importante talaga yan. Okay, sumasang-ayon ka ba, Sir Ver, na ang election dito sa Davao City, kung mayroong mang konting excitement nasa District 2? Murag mo tuon ako, Raf, kay sa mayor,
hands down yan, walay kontra. Sa Vice Mayor, mao gihapon si Councilor Paulo Duterte is running for Vice Mayor way kontra. Sa Congress, sa District 1, si Carlo murag bungguyan kay na do things correctly or masyado lang talagang malakas si Carlo. Kaya parang parang kinukonsid na yan this early. Sa 3rd District, si Congressman Isidro Ungab is also running post. So, District 2 na lang talaga naiwan. Alam mo naman ang tao, naghahanap ng excitement. So, this is an advantage for Joji Ilagan yan. Kailangan, kapitalan na niya to, naghahanap ang tao ng papanood din. Naghahanap sila ng cinematic effect na ngayong election, ng thrill, ng excitement. Pwede niya yan ibigay. Lately, I understand na he was really doing it, she is doing it rather correctly. Meron siyang grand rally, yung opening ng campaign. Si Maylin pa nga yata, naunahan niya, the incumbent. Siya pa ang una nag-rally. And sabi nila, walang partido. Meron. The Makabayan Party was endorsing Joji Ilagan Bian's candidacy. And you cannot underestimate the Makabayan Party. Because Makabayan Party is actually a coalition. Nandyan ang Bayan Muna, nandyan ang Gabriela, nandyan ang Anak Pawis, nandyan ang Anak Mindanao. Madami yan na sumusuporta dyan sa umbrella na yan. Tumutulong ngayon kay Joji Ilagan Bian. So, tingnan natin siguro, mahaba pa itong kampanya. We are just entering the 2nd week of the campaign. This is a 6-week campaign. Mahaba pa. Tingnan natin, pwedeng mag-iba-iba pa yan. Ano sa tingin mo ang pwedeng gawin ni Congresswoman Garcia para makabawi dito sa mga issues na binabato sa kanya? Una siguro siya mismo ang magsalita. Hindi pwede pabayaan niya si Mayor Duterte nagsasalita para sa kanya, parang si Bungguyan. Kailangan maningkamot good siya. Kailangan gamitin niya yung sinasabing organization ng Hugpong to campaign for her candidacy. Tsaka kailangan niya dito na magagaling din na leader na parehas ng mga konsyal na meron siya. Andyan si Dado Mahipus, andyan si Danny Dayang Hirang, nandyan. Madaming mga dyan si Jimmy Doresa na congressional caliber na yan. If he could effectively use these big names sa campaign niya, baka medyo yung kung ano man yung naging problema nung kandidatura niya, masosolve yan. Pero ang balita ko, baliktad ang nangyayari. Yung ibang malalaking pangalan na to, imbis na magpunta kay Maylin, napupunta kay Joji. Naintindihan ko, marami pang tanong si Saldi, no? Pero medyo mag-break lang muna tayo sandali. Bigyan mo natin kunting panahon yung ating mga iba pang patalastas. Ayaw mo gawa, balik din ta. Kalambuan, Dalatana. Kalambuan, Dalatana. Balik na sa itong programa, Kalambuan Dalatanan. Sals, doon na kay mga nabiling pangutana para kay Sir Ver. Okay, Ver, unsay imong masulti? Kabahin ining threat nga i-aso palagputon to mga disloyal party members. Kung murag kanang pangutana gikan na sa mga headlines sa mga mantalaan. Pero klaro kayo na gikan na sa kampo ni Milen Garcia. Kay usa lang bot pasabot na nay mga miyembro sa partido sa Hugpong na niadto kang Joji Bian. So ang balita
na warning na kung dili mo mag-toe the line, kung dili mo mag-loyal kang Maylin Garcia, hugpong ka, ousted ka. Pero ito ang tanong dyan. Sino ba yung mga hugpong members? Yung councilors ba yan? Ngayon, yung councilors kasi, ano yun eh? Ano yun? Alisin natin sila. Are you ready to say that they will be out of the ticket? That's the first question. Barangay officials. Teka muna, paano mo i-house yung barangay officials? Under the law, they are not even allowed to campaign. Kasi hindi sila dapat partisan eh. So paano mo i-house yun sa partido? Sasabihin mo ba sa partido na itong kapitan na ito member to ng hugpong, hindi to nagkakampanya kay Maylin, nagkakampanya to kay Joji Bian? So you cannot just do that because under our law, hindi sila dapat nangangampanya. Sino pang sasabihin mo na disloyal? Mga empleyado ng gobyerno, City Hall? Bawal din yun. So papaalisin mo sila sa City Hall dahil kumakampi sila kay Joji Ilagan Bian? So what are your grounds to remove them? What is disloyalty in the very first place? Maybe they could be referring to some of the stalwarts. Yan sila Dado Mahipo, sila Danny Dayang Hirang, tsaka si Nenen Orculio, lumalabas ang pangalan niya because she is apparently campaigning and taking a big role in the campaign of Joji Ilagan Bian. And we know that Nenen Orculio is a figure in hugpong, very close yan kay Vice Mayor Duterte. Question, aalisin mo ba si Nenen sa hugpong? Aalisin mo ba si Dado Mahipo sa hugpong? Kung halimbawa disloyal sila Danny Dayang Hirang, aalisin mo. Eh di lalo lang nanalo si Joji Bian. You remove them from hugpong, they will go to Joji Bian. And later on, you have now another big party na pwedeng kumalaban, mag-threaten sa existence ng hugpong in future elections. That is not really a very credible threat as of today. Mas mabuti pa ang gawin ni Maylin dyan, kausapin mo na lang siguro yung mga party mates mo na ano ba problema? Bakit kayo lumilipat doon sa kabila? Ganyan din dito sa First District eh. Kung tumutulong halimbawa sila kay Carlo, ano yan? I-oust mo? Hindi kasi ganun kadali yun eh. Itong tungkol sa issue na anti-IPAL, anong masasabi mo dito, Mr. Bermudez? Actually, sa Manila galing yan. Meron din yan sa Davao dahil nga yan sa mga Nograles project. But let's put it in context. Let's begin with Davao first. Bakit ba naglalagay ng signboard, pangalan noon, si Boy Nograles? As far as I can remember and as far as I understand, that is a requirement of law. Kasi noon, maliwanag yan na pag meron tayong, kampanya yan ng government before, na so that people will know where the taxes are going. It's actually a campaign to increase. Para ang tao mo bayad og buwis, ipakita nimo sila asa mo adto ka ng gibayad nimong buwis. So himuhimo silang mga kanang balaod, kanang patakaran na pag nakay project ibutang gud nimo. Kinsay nagpabuhat, pila ka tuig, usay ngalan sa project, pilay kantidad, kanus ana mahuman. Yan ang requirement diyan. Ang naging problema diyan ni Boy Nograles, ang dami niya kasing project. So, ang dami-dami niyang pangalan. So, nagalit ngayon yung mga kalaban niya sa politika. So, pero ang question ko diyan, ano bang masama doon? Ano ba ang kinakagalit mo diyan? Kung madaming project o madaming pangalan. Siguro kung kakampi ka sa kalaban ni Nograles, ang gawin mo, kausapin mo yung kalaban. During that time, that was Duterte. You talk to Duterte. Gawa ka din ng madaming project. And that's the best that can happen to us, people in Davao. Magdami ng project si Nograles, magdami ng project din si Duterte. Hindi ako magreklamo niyan. Maski ilang pangalan ilagay mo dyan. Pero ito, dahan-dahan tayo dyan. Kasi alam mo, pinagsimulan talaga niyan, Saldi. Yung galit na yan, anti-EPAL. Sa Manila yung galing. Diyan kasi sa Manila, sobra-sobra na din yung EPAL talaga dyan. Kasi ang ginagawa nila dyan, maglagay sila ng kalye, tapos ilalagay nila, pangalan mo, Zaldi. Tiles, nandun sa concrete road. Talagang sinisemento nila yung pangalan. Parang sobra naman yan. But we have to be careful, lahat tayong mga nasa probinsya, kasi yung pork barrel, importante yan sa atin. Huwag natin, huwag natin alisin yan. Huwag tayo gumaya dyan sa mga taga-Manila. Sometimes that is what I want to campaign with media people in Davao. Huwag kayong magsali-sali dyan. You have to understand the beginnings of this pork barrel. Do you know, nagsugod ang rebellion
kanang mga rebelde NPA, MILF tungod kay napasagdan sila. During the time of Marcos, 1965, when he was first elected in Malacanang to become President of the Republic, 1971, nag-declare siya ng martial law, natanggal na lang siya 1986. So, ibig sabihin niyan 21 years. Kinontrol niya lahat. Kasi para maging dictator nga siya eh. Gusto niya makontrol lahat. Ano ibig sabihin nun? Walang project na hindi dumaan sa mesa niya. Maski ikaw, wala kay tubig na potable ka nang mainom, adto ka sa Malacanang. Ngayon, binrake yan after Marcos. Kaya nagkaroon ng pork barrel. Paano mo ikakalat ang mga proyekto sa Pilipinas? Isa lang ang pinaka-the best dyan congressman. Kasi every district na ay congressman. So, ang project kaabot na sa Davao, kaabot na sa Surigao, kaabot na sa Cotabato, kaabot na sa Iloilo, Bacolod. Sa una, hindi. Kung mapansin mo, puro Metro Manila lang yan Kasi kontrolado nga Ngayon na kinakalat na natin ang proyekto, kaya nagpuntahan lahat ng tao sa Maynila. Andun ang development Lahat ng tao nagpupunta sa Manila, nag-i-squatter na lang kasi nandun daw ang hanap buhay Kasi andun ang development Punta sa Davao, sa Idalan, San Pedro, Claveria, Magallanes, malang na. Adto kang Bahada, guot kaayo. Adto kang Matina, guot kaayo. Walay project. Kaya lang luhod ka pa dito sa Malacanang. Karon di na. Naanay project mo abot sa ato. Mao na gitawag na pork barrel. Sa kung kuhaon nimo kung sa taga Manila ka. Sa Manila, tanggalan na dapat sila ng pork barrel doon. Dahil 5 floors na yung highway doon dito sa Davao, madami pa tayong lugar na walang kailangan ng project. Davao yung sinasabi ko, hindi ko pa sinasabi yung Davao del Norte, hindi ko pa sinasabi yung Combal, hindi ko pa sinasabi yung Davao Oriental. Katulad niyang Typhoon Pablo, pinabayaan yung mga biktima dyan. Ilan ang biktima dyan? 10,000, 20,000, 30,000. What does that mean? They are, I think, potential recruits of the new people's army. Kasi hirap na yung buhay nila. Wala na silang makain. Wala sila'y tanom, tanan, nangamatay. Ang gobyerno, naglisod mo tabang sa ila. So, sultihan ka sa rebelde. Uban ka sa amon ay 5,000, 3,000 monthly. Kasi buhaton mo. Yan ang problema dyan. So, wag natin awayin yung project na yan. Ibalik ko lang doon sa anti-EPAL issue, Sir Ber. Sinasabi nung taga-kabilang kampo na marami man daw silang projects. Hindi lang daw nila nilalagyan ng signboards. Your comment, please. So, kung naglalagay yung kabila, ikaw ayaw mo lagyan, bakit ka nagre-reklamo? Lagyan mo. Pero sa totoo lang, meron ba talaga? Hindi naman kasi very credible yung sinasabi na sila hindi naglalagay. Because I think I have makakita pa man malinaw pa man ang mata natin na meron dyan project sila nakalagay, Ato ni Bay. Hindi lang pangalan nila, but we talk about branding here. Pag sinabi mong Ato ni Bay, ano yan alam natin na sa Duterte, sa hugpong yung Ato ni Bay. Di ba? Unless Chinese na nag-istorya kasi sabi nila, Ato ni Bay. So, pwede din sabihin ni Carlo, Ato ni Bay, Atoni. Attorney Carlo, Attorney Bay. So, ganun yun. So, may branding yun. Yung Ato ni Bay palugaw sa barangay, masabi mo bang project siya? Yes, because that is social welfare. Pero isa yan sa mga daming projects. Pero sabi nila, pag pera daw ng gobyerno, hindi dapat ipangalan sa politiko. Ano naman masasabi natin doon sa pahalipay ni Mayor? Di ba, pinangalan sa mayor yun? Pera ba yun ng mayor? As far as I understand, these are also government money. Pero these are all intramurals in politics. Madami naman nagsabi na mali yung ginagawa ng Nograles, pero kalaban yun. Madami naman din bumuboto, kaya na hanggang ngayon, nandiyan pa din sa It's really a matter of choice. Okay. Ang ubang mga leaders gustong permanente nga daghan gyud og proyekto dinhi sa ilahang tagsa-tagsa kabaga dapit tungod kay gingon nga adunay mga kickback sa maong proyekto. So imong komento ani Mr. Vernon? Actually, ang tanaw na ko dia mo na classic na pandaot. Kung naay kickback sa mga proyekto, simple man lang na. Kung labi na kung official pod ka, file kang kaso. But as far as I understand, there is no case so far until today. The moment that we talk now, we cannot speak of any case na sinabi na merong kickback diyan sa mga project na yan.
of course, we are against kickbacks. But you cannot just say na kada proyekto may kickback unless you can put up evidences. Ang hindi ko masyadong, wako ka nga ideha, kay mura gi-discourage nimo ang mga leader, ang mga politiko na magbuhat project. Adi na lang ta magbuhat project kay pasangilan ta na nangikbak ta. Kini angay masabtan ni sa mga tao. Na ay 70 million na pork barrel ang congressman. Wala sila choice kung gamiton good na. Di man na pwede savings na pag 35 million lang gigamit nimo, ibulsa nimo ang 35. Di na pwede. So whether you like it or not, you have to spend that 70 million for projects. So, hindi yan dahil gusto nila. Ngayon, sabihin mo, ang laki naman, di ang laki ng kita. Kung lahat ng project may kita, then the Nograles can say the same. Kasi si Nograles ang mahilig sa project Ang city naman, 5 billion. Di, ganun ba yon? Na pag may ginastos ang gobyerno, may automatic na kickback. That is also not fair. Kung nangikback din doon, di dapat filean mo din ng kaso, humanap ka ng ebidensya. But you don't stop a political leader from doing projects. 5 billion yan per year na ginagastos ng city government of Davao. Wala din silang choice dyan, kundi gamitin yan sa project. Ngayon, kung ayaw mo gawin sa project yan, anong dapat mong gawin? Bawal mag-save ang government. Ang dapat gawin ng government, gastusin ang lahat ng pera na nakolekta nila gikan sa buwis sa tao. Kung di mo na gamiton, iuli na. Unsay paagi pag-ulian na. Pwede serbisyo, pero ang pinaka-correct good na pag-uli sa kwarta sa tao, bawasan nimo ang taxes. I have never heard Davao City reducing taxes. Puros lang na increase. Musulti pagani ang ubang konsehal dito. Pa-increase na tang tax, pa-increase na tang real estate tax, pa-increase na tang business permit tax. Kahit dugay na tawa nag-increase. Hindi yan matter of right. Kasi kung kumikita ka naman, dumami ang nagnegosyo sa Davao, isang mall, merong 200 na negosyo dyan. So, lumaki ang kita mo sa business permit. Hindi ba increase na yan? So, kasi dumami ang negosyo So, dapat natin isipin yun. Dapat mag-isip naman minsan din ng mga konsehal nato, ang liderato, na ang taxes natin, announce tayo, bawas. Kasi ang dami ng kinikita ng syudad, pwede na magbawas. Pero wala naman tayong nadidinig na ganyan. Is being part of administration party, garantiya ba na nga may nato nga ubay-ubay sa mga proyekto? Actually, what we see on the ground, ang magisulti nimo pag kita sa administration tayo, Malacanang tadaghantang project. Mylene Garcia is administration congresswoman. Okay? Ibig sabihin, ano siya? Dapat madami siyang project. If I will follow your logic, you have to, maybe people do not realize, si Mylene, gikan ng chief of staff ni Marojas, one of the closest cabinet member of President Aquino. In fact, si Rojas was the vice presidential candidate of Noynoy Aquino in 2010. Ano ibig sabihin yan? Malakas talaga yan. Liberal party talaga yan, si Mylene. Pero madami bang project ang District 2? Sinasabi nila na ang Duterte administration is very close to the administration. Na pag close ka, madami kang project. For the last 3 years, what did we see? Buti pa nun, may nakita kang tinayo na flyover, pinalapad ang diversion road, ang MAA naging from 2 lane, naging 6 lane. Dito sa may harap ng NCC, yung ibang portions, 4 lane. Pero ang Matina, naging 4 years. So, ganun yun. So, kung malakas ka, dapat nakikita natin yung project. But this is the only 3 years that we have seen. 2010 to 2013, na wala tayong masyadong nakitang ginawang project sa Davao. Itong nakaraan, yung mga widening na mga highway, we have the airport, People's Park, we have the traffic light, we have many projects. But the last 3 years, yan yung sinasabi nila na close tayo sa Malacanang. Pero bakit wala yung project? So, kung babalikan ko sa yung tanong mo, pag bata ka ba ng Malacanang, sigurado madami kang project. Nasaan yun? Speaking of project, Sir Ver, kung ikaw papiliin, ano bang gusto mo? Peace and order, infrastructure? Actually, pareho kung ako papapiliin. Pero ito, magulo na ang debate dito Kasi because si Mayor Duterte, because of too much politics, is selling this theory that will come in if there is peace and order. So, well, pwede mong sabihin in a way that's correct, but that is not really absolutely correct.
Kasi madami naman din tahimik na lugar like Panabo. Pero hindi kasing asensado ng Davao. Like many places in other provinces. May mga city dyan hindi mo halos madinig eh. Hindi mo masyadong kilala kasi masyado mingawa. So pero walang magpunta dyan. Ang pinupuntahan talaga ng investor, yung infrastructure. Sa tingin mo ba, Raf, yung Quimpo Boulevard, kung hindi na semento, yung kalye na yan, magtatayo ba dyan ang SM? Kung ba't si Andalan, wala kay maagian, mabutang ba diha ang mall? Hindi. Kung tingin mo ba kung yung Matina, 4-lane pa din, 2-lane pa rin hanggang ngayon, hindi ginawang 4-lane, hindi ginawang may shoulder pa, tatayo ba dyan ng NCC? Ang bahada ba kung hindi yan pinalaparan? Papasok ba ang Abrisa, ang Victoria Plaza, ang Gaisano Mall, ang SM Lanang, ang Robinsons? So, You need all this infrastructure. Ang sabi nila, pag magulo, hindi papasok yung negosyo. Depende, gera yata yung sinasabi nila. Pero pag sinasabi mong criminality, like mandurukot, hold-upper, snatcher, hindi magninegosyo, hindi din, hindi credible yun na claim. Kaya adto ka sa Quiapo, sa Manila. Daghang mongot. Daghan. Ang wallet good nimo, ibutang good nimo sa tubangan kay pag diha sa Luyo, mawala na lang ng kalit. Pero andun lahat ng mall. Sa Makati, madaming diyan, snatcher, madaming nang hold up diyan. Pero hindi, it's really more of the infrastructure. But how come nandun ang mga negosyo? It's because of the infrastructure development. I understand that Mayor Duterte is not very fond of infrastructure, but it's very difficult to say na mag-peace and order ka lang, aasenso ng lugar. That is not also correct. Wala lang talaga siyang hilig yan. Okay. Tama ba kung sabihin ko, Sir Ver, na kung Vice Mayor ka, wala ka masyadong mabigay na projects? Yan ang sinasabi ni Vice Mayor Bungguyan. Because he has served for 4 terms and he is saying that he cannot compare himself to a congressman like Carlo Nograles. Mali. Ang congressman, merong 70 million na PDAF. Okay, ang Vice Mayor, walang PDAF, but he is part of the local government. Ang local government may 5 billion, 4 billion, 3 billion during his time. So, ibig sabihin, pwede ka din mag-initiate. Kasi kapartido mo na yung mayor, kapartido mo na yung mga konsehal, ikaw ang vice mayor dyan. Sabihin mo, mag-propose ako, magbutang tangon sa diha, dalan diha, magbutang tang covered court diha, magbutang tang multipurpose hall diha. Hindi naman basta kapartido, sabi mo kapartido mo, tutulungan ko. So you can introduce projects. Lalagyan mo pangalan mo. Bahala ka. Paita ron, maunay sa classroom lang. Bahala ka. Wala namang pipigil sa iyo niyan. But you cannot just say na pag ikaw, Vice Mayor, hindi ka pwede mag-introduce ng project. Pwede, parang congressman, pwede mo pangalagpasan ang congressman. Especially for a city like Davao, which is enjoying so much amount of income. Hindi yan pwede kung halimbawa maliit ka na syudad na pangsweldo lang sa tao, pangbayad sa traffic aid kulang na. Pero in Davao City, we have so much amount of money. Maski councilors nga meron niyang project. If I understand, they are given a certain specific amount of money na ikaw pili ng project mo, tapos magsabi ka na ikaw vice mayor, hindi ka pwede magawa ng project, you're higher than a councilor. So, hindi masyado yata tama yung sinasabi ni Vice Mayor Bungguyan na ako, walay project, kaya di man ako congressman. Wala kay project, kaya wala kay project. Ayun na pagbintangan ng Vice Mayor. Pwede ka naman mag-project yan Ano sa ba din masulti ang usa ka opisyal nga propor? Ayan. Mayroon din madaming distortion dyan sa mga propor na yan. Kadungog pod ko, ana, na ako pobre, so propor ako. Hindi naman siguro ganun yun. Siya dato, so anti-poor siya. So pinapatamaan na naman nila dyan is agenda Nograles politics Kasi mayayaman daw, hindi sila propor. Question, kasalanan ba nila kung hindi sila pinanganak na poor? Diba? Hindi naman nila kasalanan yan. But let's look at their performance. Ang project nila is scholarship. Hindi ba propor yun? Ano ba ang scholarship? Kung di mo kaya mo bayad tuition fee, anhidere. Kung qualified ka, matagaan kang tabang. Makasulod kang kolehiyo, makatiwas kang eskwela. Hindi ba propor yan? Jobs fair.
Ang job fair kasi, if you have been into job hunting, kung dumaan ka sa ganyan, uy, lisod na kung kay kwarta. Lakaw ka dire, apply ka, submit kang biodata, follow up ka, hindi ka sigurado, napod ka sa pikas, kada adlaw, kamot ka, gasto na. Pero kung na-jobs fair, there are how many? Hundreds of companies looking for personnel. Sulod ka lang sa mall, diha, huwag mahuman na ka eh. Huwag makakuha ka ng trabaho. Diha. That is also pro-poor. Livelihood na kulang lang sa kapital. The Nogales program has introduced many livelihood projects. That is also pro-poor. Ngayon, yung sinasabi naman nila magpila ka, tagaan kang tambal, linya ka sa City Hall, hindi naman exactly pro-poor yun. Di ba? Ano yun? In fact, that is just a stopgap measure. Tabangan ni mo ang unsa, ang tao kay walay kwarta, pero hindi ibig sabihin pro-poor ka. You have to conceptualize projects that will take them away from poverty. Yan ang pro-poor na project. Hindi yung dole out. Yung dole out kasi ano lang yan, temporary lang yan. Pag nasunog, tagaan mong kwarta. Pro-poor na ba yan? Hindi yun basta ano. Actually, that's a social welfare fund na nilagyan lang ng kung ano-anong pangalan. And we know that government, part of its mandate is to do social welfare. With a budget of 4 billion, 3 billion, kayang-kaya yan. In fact, we should be having a hospital of our own. But until today, wala pa tayong city hospital. Murag siguro-siguro po siguro natin gamay ng Showbiz kay Chris Aquino for Vice President. So, usay komento ni Mr. Berber Bermudez. Alam mo, wala naman sigurong masama doon kasi si Cory nung 1986, si Noynoy Aquino nung 2010, sabi ni Congressman Danilo Suarez, the House Minority Leader, why not Chris Aquino for President in 2016? Dungagan pa na ako na, i-appeal po diya si Jos Salvador, anak ni Philip Salvador, i-appeal po ni mo diya si Baby James. Walang pipigil yan. Pero depende yan saldi sa tao. Mao na gisulte, tao gihapon magbuot. Unta, ang tao one day would realize na importante yan. Hindi natin dapat binibiro yung pagpili ng opisyal natin. Ang naging problema talaga ng Pilipinas is, in English we call it tragic. Nagkakuha tayo ng magaling na presidente, Bartap Natcher, Bright, si Marcos noong 1965. But si Marcos imposed dictatorship. So akala natin, basta Bright, hindi natin dapat botohan yan. So, kung sa'y but pa sa butana, kung sa'y buhato na to, mangitat ang bugo. So, 1986, we took a housewife with no experience at all. We don't know how to define what is a good president. Importante ang presidente because siya na magsasabi kung pwede tayong umasenso o hindi. In fact, katulad nung sinabi ko tong ni Agi, na makakuha ka lang ng magaling na presidente, pwede nang umasenso ang country. Para yung basketball team Pag nakakuha ka ng Michael Jordan, pwede ka na mag-champion. You just need that one Michael Jordan. You just need that one Lee Kuan Yew. So dapat, ang pagpili natin ng presidente, siniserious natin yan. So walang nangyari kay Cory, puro brownout, puro kudeta. So, kudeta. So, siguro kailangan natin sundalo. So we took Ramos for our president. But limited din ang training ng sundalo. So hindi na-handle mabuti ni Ramos yung 1997 financial crisis. Malungkot ang tao. So naghanap sila ng komedyante. Kinuha nila si Erap as president. So si Erap nasabit naman sa weteng. So humanap sila ng si Erap kasi hindi marunong mag-English. Palpak, nagka-weteng-weteng, impeachment and everything. Humanap sila ng teacher, si Gloria Arroyo. So until today, ang tragic dyan, hindi natin alam ano ba ang presidente. In fact, even local, applicable yung sinasabi ko. We don't know what is a mayor. Akala natin ang mayor yung pulis. So pag ito may ni mamulis, pwede na ning mayor. Hindi naman ganun yun Diba? Because a mayor is more than a policeman. He should be doing peace and order. He should be doing livelihood. He should be doing education. He should be doing medical attention. He should be inviting investor. He should be making his city like a country. Kasi executive ka, especially so na meron na tayong IRA. Yan ang purpose ng IRA na autonomy. Okay. Masabi mo ba na intriga lang itong kay Bishop Cruz nung sinabi niyang tatakbong Vice Presidente si Chris Aquino? Ang sabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, si Bishop Cruz daw, kanang gisulti ni Bishop Cruz na si Chris, basig mudagan, Vice President or even President, chika lang daw na.
So, ang sinasabi doon ng ibang kritiko, chismis lang na dami nilang sinasabi na rumor mongering lang yan. But halimbawa, ako, newsman ako, editor ako, reporter, tanungin kita, ikaw ba, Mr. President, or even Chris Aquino, tatakbo ka ba 2016 as Vice President or President? You don't answer me, chika lang yan. Sagutin mo ako kung totoo o hindi, because we have the right to know. So that we can begin talking about your potential candidacy. You don't dismiss my question na din ako natubagon kay chismis lang na, intriga lang yan, chika lang yan. Presidential spokesman telling the nation, chika lang yan, talking with the bishop, no. I think, kinakampihan ko dito si Bishop Cruz, that is a valid question. Anyone can ask that, not just the bishop, not just the reporter, but any Filipino. Especially so, na pwedeng manalo yan because of the tremendous popularity that Chris Aquino is enjoying. So, maybe it's about time that we should be discussing the possible Chris Aquino presidency. Diba? Murag ubay-ubay maganda among mga pangutana, murag nagkainit ba ang mga chika-chika natin Chris sa kalabuan tanan. Pero para sa tanan to mga televiewers, basta ka doon kapay kapuno, Mr. Verber Mudez. Actually, magpasalamat na lang ako kay natay opportunity na makastorya tayo pares ani na naibala na ako what we really need in our community is very good political education. So yan ang tingin kong crisis natin ngayon. We have a political crisis in the sense that we really do not understand very well our own politics. So a forum like this, a TV program like this would probably help us solve this little problem. Salamat, Saldi. Salamat, Rafi. Salamat din, Mr. Verber Mudez. Tungod kayo naman kita oras, Sal, sa atong pasalamatan na lang ni atong nagama sa atong set, no? Sina Jack ang nag-makeup sa ato, si Kata Galineto, o happy birthday day kay akong amigo Joby Reyes, o tungod wala naman kita oras. Kini si Rafi Bermejo nag-ingon. Daghang salamat umay adlaw. Og siyempre sa itong mga televiewers, wa na to magkauban si Congressman Carlo Nograles tungod sa ubay-ubay gyud nga mga imbitasyon sa matag barangay diri sa 1st District ni Tapinsod, Davao. Og sa nga ni Bombet at Matit Castillo, inyong alagad, Saldi Chato, Pagkatao. Kalambuan, dalat na